At this point, may makakausap po tayo, si Dr. Joanne May Rifarial, ang Vice President po ng Philippine Psychiatric Association, para tulungan po tayo himayin itong times na sunod-sunod ang mga pumapanaw at yung nawawalan tayo ng mga public figures na hindi naman natin sila ka-close, pero for some reason may malaking puwang sa buhay natin sa kanilang pagpanaw. Welcome to Afternoon Delight, Doc Joanne. Hello, good afternoon. Thank you very much for having me sa Afternoon Delight. Doc Joanne, kasama na po natin si Denise. Good afternoon, Doc. Hi, Ma'am Denise. Hi, Sir Lourdes. Good afternoon. Thank you for having me. Opo. Okay, patulong lang, Doc, paghimay sa mga bagay na ito, no? Bakit ho ba tayo, parang feeling natin, ang isang taong hindi tayo kilala. Pero pagbili natin ng album nila o pag pelikulang pinanood natin o librong sinulat nila, parang ang laki ng epekto sa atin, minsan even more than yung mga kamag-anak natin or parents natin. At yung pagkawala po nila, sobrang grabe epekto sa atin, Doc Joanne. Correct. Correct, Sir Lourdes. No? Kasi meron tayong tinatawag na parasocial relationship, which is our relationship, our emotional, Sir Lourdes, na relationship with the celebrities natin. No? Kaya condolences to the families. At itong emotional relationship, emotional connection na tinatawag natin, kahit na hindi natin silang kilala personally, but we feel na parang we are connected, we are attached. Meron tayong relationship with them in some ways because of yung kanilang inspiration, because of the music, arts, dance, mga songs, and of course yung mga yung mga pelikula, for example, kung saan maaring at some point sa ating buhay ay na-inspire tayo because of their life story. So, meron tayong tinatawag na emotional connectedness, emotional relationship, and aside doon, sa relationship natin with the celebrities, with Pope, no, for example, is yung tinatawag naman natin, Sir Lourdes, no, Ma'am Denise, na the communal naman na relationship wherein meron tayong shared experience with the community. So parang we feel na we belong to this group, na hindi tayo nag-iisa, at when celebrities somehow passes on, ay kasama natin. No? We belong to this group na na-touch ang lives of this particular na person. And I'm sure na lahat tayo ay at some point, no, merong ganun na na-feel na na-inspire tayo because of their works, through their artworks, through their values, for example. Or na-remember natin sila because of their music and movies na napanood natin before. At valid po itong pagluluksa, Doc Joanne. Yes, Valid na of paglulok- course. Opo. Very valid ito. Valid So, emotions. Opo. So At kung hindi meron tayong mga ito kaibigan arte-arte. Yes. o mga kamag-anak na inisip natin, ang OA naman ito, ba't ka umiiyak dyan? Hindi ka naman... I was gonna ask that Wag natin basagan ng... Dahil yung trip nila, Yes. hindi natin maintindihan. Correct, Sir Lourdes. Valid emotions ito. Kasi kahit naman sino, even if may mawala, no? Basta't may loss, quote-unquote loss, may nawala, be it a person, be it kakilala natin, or hindi naman from afar, or even an object or an event na we feel mawawala, ay dadaan tayo sa tinatawag natin na grieving process, which is very valid. Ito ay pagdadaanan ng kahit sino. In fact, yung loss dito, it's not just yung the person. Yung maaaring ang loss also is, we can relate it doon sa mga losses in terms of hindi na tayo makakarinig ng bagong songs from an artist. Hindi na tayo makaka-watch ng another new movie from a celebrity. So, maraming losses siya. And talagang it's part, proseso din yun. Huwag natin madaigin kung tayo ay dadaan sa proseso na yon. Kasi marami siyang, it's a roller coaster, in fact, of emotions. Hindi siya linear,
na parang at hindi siya, wala siyang time frame na by 1 month okay na tayo. Hindi din ganon. So, we will go through a roller coaster of emotions na lahat again ay very valid and true and real. Yung stages of grief na tinatawag, Doc, Ah. like sa mga close sa atin, Oo. ganun, parang ganun din yun, Doc. Correct, Sir Lord. Yung kung himayin natin siya, merong 5 na stages of grief. But of course, hindi siya linear. So maaari we can jump from one stage to another. At maaari also na babalik tayo. No? So ang stages na ito ay denial. We deny. Na parang it serves as it helps us to absorb the shock. Na? Yun na mararamdaman natin sa first part. Pag nalaman natin na our celebrity na ano natin, hinahangaan ay pumanaw. So there's shock, which is part of denial, and then anger, maaring galit tayo sa universe or sa person, or galit tayo sa mga doktor na tumingin, mga ganon. So or galit tayo sa ating sarili, and then bargaining. Tawag natin na sana kung ganito ang nangyari, maaaring nandito pa siya. Kung sana ganito. Mga what ifs, papasok dito. And then depression, bagsak ang mood natin, umiiyak, or sometimes we withdraw from people, ayaw din makipag-usap. Diyan nagsisink in na ngayon yung very strong na emotions. And we move forward towards acceptance. But again, Sir Lord, Mandinis, hindi siya linear. So pwede tayong balik-balik, no? Or we jump from one emotion. At pwede maaaring marami pang emotions dito sa roller coaster of emotions natin. Doc Joanne, Denise, may pang-anim na raw na elemento. Ay, ano? Posting on social media. Ayun na nga ang tatanong ko, Doc. Dahil yung iba, di ba, yung nilalabas sa pagbabakasyon, pag-exercise, yun po bang pagpapost on social media, yan po ba ay nakakatulong? Healthy po ba yan? Yes. Part siya sa expression. Na? Kasi when we go through grief and the grieving process, isa sa makakatulong kasi dito ay the part ng therapy is to talk, express our emotions, thoughts, feelings to someone na trusted natin. So, kung ang iba, wala silang gano'n na opportunity na may makausap, for example, iba dinadaan nila sa journaling, sa kanila lang yun, sa kanilang notes, notebook, journals. Yung iba naman, through social media, because aside na nasa digital age na tayo, ay dito din nakakakuha sila ng support and comfort from like-minded individuals na maaaring isang community din sila na they have the shared na experience, shared reactions, shared emotions, at because of pagiging like-minded nila ay mas freely na pag-uusapan nila kung ano man yung kanilang mga emotions sa pinagdadaanan. Doc, may tanong ako kasi 'di ba lagi nilang sinasabi, people grieve differently, ano? And you talk about expressing emotions. Pero dapat ba iniintay mo na that person who's grieving actually opens up to you, o dapat ba ikaw mag-initiate? Dahil may ibang mga tao na ayaw pag-usapan yung mga loved ones nilang nawala na. Correct, Ma'am Denise. Yung iba, talagang iba-iba kasi tayo ng processing, way of processing. Ang tawag natin doon, our grief, or different tayo ng styles of moving forward sa pagproseso ng ating grief. So, it's okay. We respect kung ano man ang way or process ng bawat isa sa atin. Yung iba talaga, they choose to keep quiet muna. Yung iba nagre-retreat muna sa kanilang rooms. Ayaw muna nilang makipag-usap masyado. Then let's give them the time na maiproseso muna ang kanilang own thoughts and emotions. But of course, mas maganda pa rin na we express na, uy, nandito lang ako ha. You can message me anytime. Pwede mo akong tawagan anytime. Pwede mo akong gisingin. And I'll be here. Kung ready ka na to talk about it. Kasi iba din yung feeling kasi, Ma'am Denise, na alam mo na merong handang makinig sa'yo once you are ready. At yung sa social media, nakakahanap ka talaga ng mga like-minded rin. At Community. Community yun, Sir Lord. Kasi maganda din yun kasi they feel na sa pagproseso nila ng grief nila, hindi sila nag-iisa. They are never alone and they have this whole community behind them. So, and they are one. Kasi as one sila. So, kaya maganda din yun na
kung if they feel na nakakatulong yun sa kanila, then yes, maganda na they express it sa Doc- social media. Doc Joanne, meron akong highly scientific but potentially Yes. partisan question. Vilmanian Yes. o Noranian ba kayo? Nako. Pantay sila. Pareho ko silang gusto. Kaya ako din, I am one doon sa mga kasama natin na nagluluksa also sa pagpanaw ng ating national artist na si Miss Nora Honor. Alright. Galing din, Doc Joanne. Yeah. Nako, salamat. Okay, Doc Joanne, maraming salamat po sa oras sa binigay po ninyo sa amin palagi. Doc Joanne May Rifarial, ang Vice President po ng Philippine Psychiatric Association. Thank you, Doc. Anytime. Yeah, more power to Afternoon Delight. Thank you, Salamat Sir po. Lord and Mang Ginis. Thank you. Bye.